Kamusta mga ka-old school? Ang paksa natin ngayon ay mas magiging matunog. Doon sa mga biyudo, biyuda na may kinakasama o doon sa mga nag-iisa na may napupusuan, may umaaligid sa paligid at tila napagbibigyan naman natin ng madalas. Sumagi na ba sa isipan mo ang katanungang, ginagamit lang kaya ako ng partner ko? O ginagamit lang kaya niya ako para ibigay ko sa kanya ang pwede kong ibigay? Alam mo, sa dami ng lumalapit sa akin para magtanong tungkol sa relasyon, isa ito sa pinakamadalas na hinaing. Ginawa ko na ang lahat, pero bakit parang ako lang ang nagbibigay? Bakit parang kulang pa at walang katiyakan, walang kabusugan ang aking tinataguyod doon sa taong yun? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin, ano ba talaga ang manggagamit? Paano mo malalaman kung ginagamit ka lang? Bakit may taong ganito? At pinaka-importante, ano pwede mong gawin para protektahan ang sarili mo? Sa bandang huli, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao Pero, kontrolado mo kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Ang manggagamit. Ano nga ba ito? Kapag sinabi nating manggagamit, iniisip ng karamihan para lang ang habol pera mo, ang atensyon mo, ang pagmamahal mo, ang emosyon, ang energy at halos pati kaluluwa mo ay gustong angkinin. Pero sa totoo lang, may mas malalim pa dyan. May mga taong gumagamit sa iyo emotionally, yung tipong gagamitin nila ang pagmamahal mo para makuha ang gusto nila sa iyo. Meron ding mga physical users. Kukunin nila ang katawan mo, ang kaseksihan mo. Gusto ka nilang matikman, makaniig sa sandaling nais nila kahit ikaw ay napipilitan na lamang para sa pleasure nila. Pero wala silang plano na pahalagahan ka bilang tao. At meron ding social or status users. Yung bang nandyan lang sa'yo kasi may naibibigay kang imahe, koneksyon, identity o credibility sa kanila. At madalas, kapag wala na silang makuha sa'yo, nabutas na yung bulsa mo, naiprenda na yung brief mo, iiwan ka na lang na parang wala ka ng silbi. Ano ang mga signs na ginagamit ka lang? Number 1, laging ikaw ang nagbibigay. Sila naman tanggap ng tanggap. Kahit birthday mo, may pera naman siya dahil binigyan mo ng pera. Wala kang natanggap na regalo. Kahit isang pirasong brief, kahit isang pirasong pantit bra, hindi mo na mabilang kung ilang beses mo siyang tinulungan. Pero nung ikaw ang nangailangan, bigla siyang nagdahilan o nawala. Pangalawa, walang empathy o hindi marunong makiramay. Sasabihin mo ng, gipit tayo ngayon darling. Pero kung may gusto siyang bilhin, gusto niyang mauna pa na ilabas mo yung pera para dun sa bibili niya kaysa doon sa bibili ninyong bigas para makain bukas. Ibig sabihin, hindi siya concerned kung pagod ka na, nalulungkot o nasasaktan. Ang importante lang sa kanya kung ano ang makukuha niya sa iyo. Yan ang mga taong walang empathy. Hindi inilalagay ang sariling mga paa dun sa sapatos mo, dun sa kondisyon mo, sa nararamdaman mo pangkasalukuyan. Pangatlo, hindi siya nakikinig. Kapag nagkukwento ka ng problema mo, ibabalik niya agad sa sarili niya. Ibabato niya kagad sa iyo yung problema niya. Yung bang, hindi mo nga ako pinagbigyan, tapos daing ka ng ganyan. O kung hindi man, totally baliwala ka sa kanya.
Pangapat, kapag nagreklamo ka, ikaw pa ang mali. Ito ang tinatawag na gaslighting. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang may mali. Ikaw ang demanding. Ikaw ang problema. Kahit ikaw na ang nauubos o nakukonsumi. Panglima, nawawala siya kapag wala siyang kailangan. Bigla na lang nawawala, umaalis ng bahay. Pero pag bigla siyang babalik at magiging sweet, kapag may gusto siyang ipagawa o hingin sa iyo. Kumbaga babawi yan. Magiging sweet. Sabihin niya, tara na. Pumasok na tayo sa silid at tayo maglabing-labing. Yan ang tinatawag na love bombing or sex bombing. Hanggang sa makuha niya muli ang iyong buong kalooban at manumbalik ang tiwala mo sa kanya. So ano po ba ang mga psychological insights? Bakit sila ganito? Sa psychology, maraming possible explanations. Nandyan ang narcissistic personality disorder. Nandyan din yung mga borderline personality disorder. Nandyan din yung antisocial personality traits. Ito na yung talagang manipulative users. Walang remorse. Hindi nagigilty. Hindi nakukonsensya. Basta makuha nila ang gusto nila kahit kanino pa. Pero tandaan mo, old school. Hindi mo trabaho ang i-diagnose sila. Hindi natin trabaho ang i-babysit sila at hawakan ang kanilang emotional instability. Ang trabaho mo ay kilalanin kung anong epekto nila sa iyo at protektahan ang sarili mo. Tanong mo sa sarili mo ngayon, mas marami ba akong binibigay kaysa sa natatanggap? Pagkatapos naming mag-usap, may drained ba ako o mas inspired? Parang nauubusan ako kaysa sa napupunuan ako. Pangatlong katanungan, kapag may kailangan ako, nandyan ba siya o biglang wala? Minsan kasi hindi mo agad makikita ang mali. Aabutin pa yan ng ilang taon bago ka magising. At syempre dahil mahal mo, natatakot ka na mawala siya. Dahil iniisip mo, baka ako ang may problema. Nagbabounce back yung problema mo sa kanya na ikaw ngayon ang may problema. Pero ganito yan mga ka-old school. Kung lagi ka nalang umiiyak, nalulugmok, napapagod sa relasyon na yan, baka hindi na yan pagmamahal. Baka ginagamit ka na lang talaga. So, ano ang pwede mong gawin? Number 1, alamin mo ang halaga mo. Hindi nasusukat ang iyong halaga sa dami ng binibigay mo sa ibang tao. Number 2, matutong magsabi ng hindi. Straight, firm, no. Hindi lahat ng hiling dapat ay ibigay mo. Number 3, observe without reacting. Panurin mo lang siya. Tignan mo kung ano talaga ang motibo ng tao sa'yo beyond words and promises. Noon pagka may kaguluhan, pag gumawa siya ng intriga, hindi ka nagpapahuli. Sumasabat ka rin. Gumaganti ka at nangangatwiran ka, pero sa kanya, sa isang taong may disorder, kahit ano pang paliwanag mo, hindi kanya pakikinggan at lalo lamang gumugulo ang sitwasyon dahil lang habol niya sa iyo ay yung reaction mo at hindi kung ano yung katugunan mo. Kaya mabutit, manahimik ka lang at panurin mo lang siya. Tignan mo ang pagkakaiba. Number 4, set your boundaries. Kapag patuloy ka pa rin ginagamit, kailangan mong magdesisyon kung lalayo ka na. Hindi ito pagiging masama. Ito ang pagiging mabuti para sa sarili mo. Proteksyon sa sarili mo. Kailangan dumistansya ka. Dahil kapag hindi ka dumistansya, papasukin ka niya at muli kang maaangkin ng buong buo. Ikaw ang luluhod. Ikaw ang makikiusap, please. Hindi ko na kaya, pero sa pagiging brutal,
Dahil nga siya'y walang empathy, hindi niya nararamdaman. Ang nararamdaman mo, pipigain ka niya hanggang sa ikaw ay tuluyang matuyuan. Mga ka-old school, tandaan natin, hindi mo tungkulin na ayusin ang taong gumagamit sa iyo. Pero tungkulin mo na protektahan ang sarili mo sa sakit na patuloy niyang dala. Kung nararamdaman mong ginagamit ka lang, baka ito na ang sagot sa tanong mo. Bakit parang nauubos ako? Nauupos? Natutuyuan? Bakit? Dahil hindi ka ginawa para gamitin. Ginawa ka para mahalin, alagaan, at pahalagahan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo sa kaibigan mong dumadaan sa ganitong sitwasyon. At kung gusto mo pa ng mga videos na nagbibigay lakas at linaw sa buhay mo, mag-subscribe ka dito sa Old School of Thought. Dahil sa dulo ng lahat, mas pipiliin kong mag-isa kaysa manatili sa piling ng manggagamit.